Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong magkaibang o magkasalungat na pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya at saka ni Senator Erwin Tulfo tungkol ito sa investigasyon ng paratang ng mga 18 ex-Marines. Si Boying Rimulya, hinamon niya ang mga Marines na doon kayo magtistigo sa Senado. Si Erwin Tulfo naman, doon kayo sa Ombudsman, doon ang investigasyon. Turuan na, tulakan na. Ito, unahin natin ang balita ng GMA News, ang payag ni Boying Rimulya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel na naging tauhan ng mano ni dating Congressman Zaldico. Ang hamon pa niya, tumestigo na lang sila sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na canard o isang malisyoso at walang basihan na paratang ang pahayag ng mga sundalong nagsumite ng salaysay sa Office of the Ombudsman na nag-aapusang hinatira ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabi yan ni Rimulya sa kanyang programa sa radyo, itinanggi rin ng Ombudsman na nakipagpulong siya kasama ang International Criminal Court investigators sa kanyang bahay. So, klaro sinabi niya nga, hinamon niya ang mga Marines, doon kayo sa Senado magtestigo. Ano naman ang sagot ng Senado? Ito, sa Pinoy Trending, Senator Tulfo nanawagan sa Senado na huwag imbestigahan ang pahayag ng mga nagpakilalang Marines. Di ko na papatulan yan, sabi niya. Wala naman katotohanan yan. Lahat ng nalista doon ay pinapasinungalingan ang kanilang sinasabi. Mali po. Problema kasi, magiging parang sarsuela na naman yan. Telenovela. Ang Senate can only investigate in aid of legislation. We are still talking about accountability. Ang problema, nauubos oras sa pag-iimbestiga. Ayon kay Tulfo, mas mainam na ang Office of the Ombudsman na ang humawak sa mga akusasyon ng mga Marines. Sabi niya, kung papasok sa Senado, mawawala na naman ang trabaho. Instead na gawa ng batas, paano resolbahin ang problema gaya ng review ng EDCA. Maubos na naman ang oras sa Blue Ribbon. Imbestiga na naman. Ayun. Wala na kaming panahon. Dami naming inimbestigahan. Pwede ba? Ombudsman na lang? Anong sabi naman ng Ombudsman? Kayo, ex-Marines, doon na lang kayo magpa-imbestiga sa Senado. Oh my God. So sino? Wala na tayong maaasahan nito na mag-iimbestiga sa akusasyon. Kasi sarsuela lang daw Hindi. Lahat ng pinangalanan, nag-deny. Dahil nag-deny, wala nang silbi yan. Ganun ba yun? Wala namang aamin. Pag inakusahan ka, most likely, hindi aaminin. Ganyan yan. Dahil nag-deny, hindi na imbestigahan. Grabe naman. So, binaliwala nila ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang panawagan ng Iglesia, pwede ba imbestigahan nyo naman? Walang mag-imbestiga. Ganito na lang. Na para mapatunayan sino ang nagsisinungaling. Kasi sabi nila, hindi totoo Kung ayaw nilang imbestigahan, ang challenge ngayon, challenge ni former Congressman Mike Defensor, kasuhan nyo na lang ang mga ex-Marines para magkaalaman sa korte. Para makikita sino ang nagsisinungaling, sino ang nagsasabi ng totoo. Problema, meron na ba? Sa dami ng pinangalanan, meron na bang nagsampa ng kaso? Palagay ko, wala pa magbasa lang ako sa mga comments. Roski Sionya, Ben Di Malita. June Sakmar, may conclusion agad
Oh, 0 miles, there will be reckoning. Kapag damay na kayo, wala na agad basihan. May hangganan ang lahat. Darating din ang araw, lahat ng pagpapahirap sa mga mamamayan at paglimas sa kaban ng bayan, pagbabayaran nyo hanggang sa huling sintimo. Di natutulog ang Diyos. Wow, galing. Di ba may kantang ganyan? Di natutulog ang Diyos. So, wala na tayo talagang asahan. Dito naman sa statement ni Tulfo, tignan nyo, sabi niya, sarsuela lang yan. Sa ombudsman na kayo magano. 10,000 ang nag-react, 8,900 ang tumatawa, 1,000 ang galit, 367 lang ang nag-like sa pahayag ni Erwin Tulfo. So, anong sabi dito? Ana Oreste, takot yan. Just bend the law. Ay po, takot ba mabuking kayo? Halatang halata talaga kung sino-sino yung mga protector ng mastermind. Guilty agad. Sabi, Zon Sorsan, if his statement is true, not to investigate the issues, it means he is guilty. Why not should be defeated the issues and ask the evidences? Pinaka-the best sana is tawagin lang ba? I-cross-examine. Isang araw man lang yan. Hindi pa na nila mapagbigyan ang panawagan ng taong bayan? Siya, sabi ni Senator Lacson, pinag-aaralan ang credibility. Paano mo mapag-aaralan ang credibility kung hindi mo i-cross-examine yung ano? Patayuin sila sa Senado, mag-ote ka, I'll tell the truth, but nothing but the truth. Kung ano ang salaysay sa affidavit, tanungin ngayon ng mga senador at malalaman natin kung kwento-kwento lang yon o totoo. That's the only way na matest mo ang credibility nitong mga witnesses. Wala hinusgahan na kagad na duda kami sa credibility ng mayan. Walang katotohanan yan. Tapos. Anyway, hintayin na lang natin pagmako po ang bagong presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni kadante, naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo o sa naghatag sa sin kay sigun sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop taning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Tulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in town sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon
Kay ang uban nangundang man Mm. na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.